Mahagaw ng purple buff para sa Turtle. And let's see kung yun nga ba yung magiging resulta ulit. Brusco, Kirk. Maganda din naman ang kanilang mga posisyon, forcing Widdy out. Super Prince na paggamit na nga din ng ultimate dito habang pinapasok na nga ni Kirk. Oh, Widdy, sumibad ang unahan na umangat dito. Yung kanyang hero ay siya yung magiging first blood. Sino una makakuha ng pagong? Is it gonna be TLID? Kung umunta rin si Kirk dito, double kill for TLID. And si Fabian yung nakakuha ng Turtle. Tatlo yung nawala dito sa Onyx Philippines. Brusco and Kirk falls down as well as Super Prince. Ang ganda ng sagot doon ng TLID. Props to Fabian for also out-retrying etong si Beast, si King Kong. Tumama however yung Spear of Destruction ni Kelra. Pero that was a decision na sabi nila wag na lang dahil hindi pa nga nila power spike na. Huwa na ng Torre. Doon sa gitna, naku medyo delix to pag gitna kaagad yung nakuha. Yeah. Malaki yung risk talaga na tinik ng Onyx Philippines when they lost that Turtle. Immediate transition for TLID na nagpunta na middle lane. But at the very least, nakakuha ng Toro dito si Kelda sa baba. Pero trade lang kasi yun eh. And lalo pang lumalaki dito yung problema ng Onyx Philippines. Ito, hinahunting si Aaron Cheeky. Okay na yun. Worth it yun para kay King Kong kasi again, na-force out yung Purify ni Aaron Cheeky. This could be an opening for a Brusco and a Super Prince to go and start hunting Aaron Cheeky later on. Actually, ba't nga ba nag-curious si Aaron Cheeky? Nanegurado lang. Nanegurado. Nandun din naman si Wid. Kaya nga, nandun nga si Wid eh. Oh, di ko... Sige. Alam mo, Sige, di ba may kasabihan tayo na pag may mga certain truths and calculations tayo na ina-accept sa MLBB, pero pag usapang Onyx Philippines, nag-iiba nga kasi yung equation. Sabagay, pag nabigyan isang beses, para nakakatakot eh. Kasi bilis pabalik ang laro eh. So sabi ni Aaron Cheeky, wag mo akong hawakan. Tama. Papakita ko ngayon na untouchable. Iba din kasi ang TLID, no? Ano? hindi na kasi siya untouchable, pre. Ano na siya, pre? Don't touch me na. Don't touch me na. Siya na yung mismo nagsasabi na wag mo akong hawakan. Pero ang problema kasi pag tumabayan si Kelra, baka siya mismong pumingot sa tenga ni Aaron Cheeky. Kaso dito si Kirk naiangat ni Yaskiel, binalibag ni Aran. Pero makatakbo pa naman yung Hilda. Conceal para makatakbo. Pero si Widdy rito nag-attempt ng potential pick-off. Pero si King Kong not sumibad ng likuran. And may damage, hindi pa. And nalinis kagad yung multo. Suyu was there. Widdy, muntik pa tumumba doon sa Spear of Destruction. Pero may Torre na kapalit doon sa may top lane. Walang walang SOD ah. So alam ng TLID, 4v5 yung magiging exchange dito. Sino makakuha ng pagong? It is gonna be Fabian with the Queller Retribution combo. Hindi rin naman nag-contest actually si King Kong. Pero kahit pa paano, again, napigilan ng Onyx Philippines yung napakagandang initiation sana na ginawa ni Widdy. Pero ang kapalit nun ay naparetry si King Kong. Kaya hindi na nga talaga sila magko-contest. Kelra nakapagtulak din naman doon sa bandang itaas. So ngayon, TLID so far looking good. 3-1 ang ating kill scoreboard. Wala pa halos nangyayari. Pero meron silang 2K gold lead. And again, we have to consider the fact na ang Onyx merong Kalea. So later on, once mag-start up na yung mga big clashes and Super Prince tumatama nga yung mga sanguine cause, we can expect Brusco na talagang target lock kay Aaron o kay Yaskiel. Pick-off ang inahard dito ng Onyx Philippines sa late game. Ngayon, ang trabaho nila is paluwagin yung mapa. Tama. And so far, even though malaki yung kalamangan ng TLID, 2K gold lead and some XP advantage, nakakapag-farm ng payapa si Kelra. Although again, no, lugi sa XP, but when it comes to gold, at least nakaka-catch up dito yung Moskov. Kasi ang iiwasan mo dito is laruin mo yung timing ng TLID kasi mahirap labanan ngayon si Aaron Cheeky pa rin na si Fabian. Tama. So kumbaga yung Onyx Philippines, yung talagang binibigay na lamang nila yung mga pagong. In the end, it's part of the plan. Sa inyo na yan, kumbaga. Sa inyo na yan, kami naman mamaya. Kumbaga, your turn to dance. Pag kami nag-my turn, kabahan kayo. Kumbaga, naka-ready na yung ambulansya sa labas pag ganyang estado ng game. And Onyx Philippines, again, taking the tower on the top lane. They took that trade against TLID. Aaron Cheeky dito, stay para makapag-clear ng minion wave. Nag-a-attempt ng catch. Sige sila Kelra pero nando ng yung turn ng Onyx Philippines. My turn with Brusco leaning the charge. King Kong dito sa may bandang likuran. Mapapatumba si Yaskiel. Naiwan pa si Widdy sa harapan. And si Aran na ba ang susunod dito na stun si Brusco pero makakatakbo pa naman siya with the title strike. Ano sinabi namin sa inyo na pag dumating yung perfect moment na Onyx Philippines, alam nila na kaya nila makapagpalagan, hindi mag-hesitate, pumasok sila Brusco, Kirk at any given moment. Ang ganda din na sobrang kakaiba ng angulo na pinakita nila doon na mid lane brush. Ang ganda ng pagpasok nila and it set up the Sonics for a potential Lord Day. Kasi kung kanina, pure turtle binibigay nila, ngayon Onyx Philippines, ayaw nilang ibigay yung Lord. And ngayon naka-ready yung slow push dito mula kay Kelra. May SOD na pwedeng iba to and reset yung Lord. This favors Onyx Philippines kasi makakakuha ng extra space si Kelra na itulak in Torres sa baba. Pero hawak ni Aran yung Lord. Marereset pa rin naman for the second time around. So yung objective for Kelra is again free
Yung Onyx Philippines. Sila naman yung mag-attempt dito. Oh, conceal mula kay WD. Masipa. King Kong again with the ultimate. Papalaman nila yung Joe! Take it to room of TLID. Pero tutumba rin naman sa Brusco. Medyo mali yung kanyang entrada dito with a title strike. And nandun na yung SOD. Kelra coming in. Kill! Fabian! Nakuha niya yung Lord! And si Kelra dito ay mababa kanyang buhay. And Aaron Chicky with a dash and wrap. So di napatay niya si Kelra. And hindi pa nila mapatumba. Yung Granger nakalabas pa with a Tetsunada across the wall. The Young Stallions! Pinapakita lang nila na kahit shaky kami so far, pag kayo ang katapat namin, hindi namin nakakalimutan yung mga laban. TLID unti-unti nang natututo at ina-apply nila kontra sa defending world champions. Grabe yung naging execution doon ng TLID to the point na even if tumama yung Spear of Destruction ni Kelra, medyo napaisip pa siya kasi nawala ka agad sila Brusco sa picture. Oh, King Kong. Matutunan na yung mga multo pero muntik din naman matunaw si Yeskel. Ang ganda nung take kanina ng TLID kasi yung punish na walang ultimate si King Kong and nakafocus siya sa ibang bagay. Si Fabian, nirush niya yung Lord para makuha nila yung objective na yun versus Onyx Philippines. And ngayon, linis base yung gusto mangyari dito ng TLID. Linis outer towers against Onyx para hindi na basta-basta makalabas yung kanilang mga members. Madepensa lang ng Onyx Philippines lahat ang inhibitor turrets nila. At kung meron pa silang ma-save na Holy Shields, pwedeng-pwede na yun. Kasi again, they have the Sicilian, meron din silang Moskov, and even King Kong on the Hanzo that could dominate the late game. Pero ang magiging katanungan is, papaabutin ba ng Young Stallions ang late game power spike na meron ang Onyx Philippines? Yun nga, yun ang magandang tanong. Kung kaya bang i-delay pa ng Onyx Philippines yung laro na to. And so far, TLID, they're doing a good job in controlling the map, controlling din yung side lanes na pwedeng puntahan nila Kelra. Look at Widdy's positioning. Talagang inaabangan niya. Alam niya, ilalabas dito yung Moskov. Dito maglalakad yan. Pero syempre, iba ang instinct ni Kelra. Nag-recall ka agad siya, sabi niya, nakakaamoy ako ng di maganda. Alam niya eh. Nakakamoy siya ng danger eh. Hindi naman niya magiging world standard guard in the Golden kung hindi yan nakaka-predict. Kanina nga lamang nakita natin yung magandang prediction. Pero si King Kong dito, mabilis na naman, ma-burst down yung multo. Pero okay lang, wala pa namang major objective up for grabs. Pero grabe, yung pagsara ng TLID dito, halos hindi makalabas yung Onyx Philippines so far. Yeah. Okay, makikita natin ang Onyx Philippines. Try pa rin naman mag-clear ng minion waves pero fini-freeze na ng TLID yung mapa para hindi magkaroon ng farm dito sila Kelra. And ang kinagandahan dito, wala nagpapakita sa kanila. So hindi rin basta-basta makagapang si Kelra palabas. Yung multo na nga lang ni King Kong eh. Pinakasili. Buti na nakuha niya yung kanyang purple with the retribution. Aabot naman niya sa Lord. And nakita din nila yung apat na members dito ng TLID. I think, actually, tatlo lang. Ang hindi lang nila nakita ay si Widdy. Oo, so si Aaron Cheeky kakapick up na nga din dito ng Blade of Despair. And medyo napapansin mo na rin talaga yung kahirapan isang Kaleya kapag maraming purifies yung kalaban mo. Hindi ka basta-basta pwede pumasok kahit anong angulo meron ka. Yeah. Because then again, TLID can just really re-engage with the given kits that they have. King Kong pumasok na pero na-burst down ka agad yung multo dahil sama-sama yung mga Young Stallions parate. Oo. Kumbaga, yan ang sagot talaga sa Hanzo. Mapatay ka agad yung kanyang ultimate. Pero ang ganda nung push na ginawa ni Kelra sa may top lane. Talaga sinagad niya yung slope, yung pwedeng makuwang split push dito. And for the TLID, kahit pa paano nababawi nila yung control nila sa mapa. Medyo hirap-hirap so far ang ating world champions. But again, we cannot forget the fact that this is best of 3. So if ever matalo man yung defending world champions, makakabawi at makakabawi pa. Pero so far, medyo may kaalamangan kasi talaga ngayon ang TLID. And again, we have to wait for the hope and wait na umabot to sa late game kasi yung power spike nga ng Onyx Philippines. Ako, sasabihin ko na sa inyo guys, wala kami nakikita nag-ultimate si Hellcurt. Humelkurt dito bigla. Kayo nakikita nyo, kami hindi. Blind spot kami ngayon para nasa bush lahat. Buti na lamang nagkakarinigan pa kami dito ni Midnight kasi kung hindi ko na alam kung sinong kausap ko. Oo. Aamin na po kami. Naririnig namin yung sound effects pero wala kami makita. Parang nag-conceal yung mga bagay-bagay. Naririnig ko yung lantern ni Zushi, yung mga bala ni Granger. Ay, pero parang may nagpapaliksahan na nga ata ngayon. Naglo-lord dance. May conceal. May conceal ako narinig. May conceal na nangyari. May nag-conceal ata nangyari ngayon. May namatay, hindi ko alam kung sino. And sa tingin ko ay may killing spree na. So syempre sa TLID yan. Kasi hindi pa masyado nakakapatay yung Onyx Philippines. Nakuha ata yung Lord. Nakuha, may narinig din naman ako. Oo, hindi ko alam, bossing. Basta hindi namin makikita. Uy, may namatay na blue side! Split slate. Hindi. Okay, may nag-spawn na yung Lord. Okay. Yung Lord unti-unti na atang nagmamarch. Okay, nabutasan na nga ng base ang Onyx Philippines ngayon. Nabutasan yung Onyx.
Hindi namin alam, inuulaan lang namin. Okay. May narinig akong Soul Saber. Ito na yung pinakamagandang test midnight kung paano natin malaman kung sino nga ba talaga yung mga magagaling. Oo, ayun, nakikita ko yung game doon, nasa malayong TV. Pero kailangan ko ng magnifying glass para makita talaga kung anong nangyayari ngayon. Oo, bibigyan kita ng life hack, buksan mo yung cellphone mo, tapos i-5 times zoom mo. Oo, sige. Hindi ko kaya yan kasi lumaluma yung sa akin eh. Ayan, nakikita ko yung game. Kaso hinarangan tayo. At ngayon na nga, midnight. Ito lang masasabi ko, midnight. Ito. Kasi alam naman natin na hindi natin masyado makita yung nangyayari. Feeling ko naman na kahit matalo yung Onyx Philippines dito, makakabawi sila. Hindi naman sila tinatawag na world standard o world champions kung wala silang napatunayan ngayon. Pre, gusto lang kitang i-update ha. Nasa PLID yung Lord. Okay. Pero mukhang nakakadepensa ang Pre, ang Onyx galaw ng Philippines. kamay mo, pre. Sige. Pre, ako na nga. Ang galaw, i-tripod mo. Sobrang galaw talaga ng kamay mo. Okay, nakakuha ng kill yung Onyx. Okay to So kahit paano, medyo sinara yung pinto. Sinara kami ng pinto. Brigida, pabukas ng pinto. Pabukas ang pinto. Pakibuksan po ang ating pintuan ngayon. Ginagamitan na namin ng life hack kasi wala po kami makita. Ayan, kita na namin yung game. Okay. Yes? Okay. Okay, alam mo, feeling ko, nadepensahan. Kaya may naririnig pa tayo. Nadepensahan ng Onyx Philippines yung ikalawang Lord na nakuha ng team nila Fabian at ang Young Stallions ngayon. Pero parang umaamba na nga din ang Onyx Philippines! Naku po! 1-for-1 trade. Hindi namin sigurado kung sino yung namatay pero may nangyayari ngayong aksyon at parang nabubuhay na nga din ang Sonics dahil nakaisa na nga ulit sila. Yep, lumalamang ng konti. Pumabalik ang Onyx Philippines and TLID. Yung kanilang kalamangan ng early game ay unti-unti na nawawala. Lord, ang pinaglalabanan nila dito. Again, yung damage output ay ang damage output ay mataas na for the side of Onyx Philippines. So kaya na nila lumaban. Nakakuha na naman ang isa pang kill ang Onyx dito. And sila ang makakakuha ng Lord. Keller with a double kill at nakuha nga nila yung Lord ngayon. Ito na yung sinasabi natin, Midnight. Huwag mong ibibigay yung power spike, yung late game ng Sonics. Dahil kung may chance o may butas man sila na kayang pasukin na kahit gaano pa kalit yan, papasukin nila yan. Kumbaga, ang kasabihan ng Pilipino, maliit na butas, lumalaki. And ngayon, yan ang pinapakita dito ng Onyx Philippines, TLID. After an amazing start ngayon, kalaban naman nila ang late game ng Super Family. Partida Midnight. Hindi natin kasanayan nakikita si King Kong na naka-Hanzo. Yung Hanzo kanina, si Kyrie yun eh. Pero pareho naman kasi silang pogi. So ibig sabihin nun, marunong sila gumamit nun eh. Oo. Uy, conceal. Ay, may nag-conceal dito. Hindi kami sigurado kung sino yung nag-conceal. Dahil wala kami nag-flicker doon. Parang si Witty ata yung flicker doon. Daga lamang may na-shutdown nga at nakapatay yung TLID. Nakalamang ng isang hero, nakalamang ng bahagya. Pero lumalaban pa rin naman ang Onyx Philippines. Oh, nakadalawa na ang TLID. Naku, tatlo pa. Triple kill ata. Double kill lang para kay Aaron Chigi. Okay. Okay. Mga kababayan po namin. Pagpasensyahan nyo na po. Pagpasensyahan nyo na po. Dahil kasi wala kaming makita. Yung ultimate ni Hellcurt ay napakatagal. Unli cooldown ata yung ulti ni Hellcurt dito. Pero huwag kayong mag-alala, kita namin sino lamang. Kita namin sino lamang. Unti-unti na nga pumapasok ang Young Stallions ngayon na kahit maraming nagsasabi na medyo shaky ang kanilang nagiging performance up against the World Champions. Medyo okay! Sino naka-tower lock?